Ako yan, Exodus 16, 1-3. Lesson. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na iyong nakasanayan ay magdudulot sa iyo ng kawalan. Minsan yung isang bagay na nakasanayan natin, akala natin dahil sobrang komportable na tayo, nakasanayan na natin na nandyan yung bagay na yon, nandyan yung tao na yon, nandyan tong ginagawa natin, pero mayroon palang nawawala sa atin. No? Isang hindi nagpadala sa nakasanayan, sino yan? Si Jesus Christ. Mateo 2:13. Pagkalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sino si Jose? Asawa ni Maria. Very good. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa pagkatahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Si Herodes yung kasalukuyang hari. Nung na-preach ko to nung di ba? Nung first day ng simbang gabi. O siyempre, kapag hari ka, si Herodes, at may dumating na isang sanggol na alam mo, siya yung magiging hari, anong gagawin mo? Kalaban mo yun eh. Papatayin niya. So, winarningan ng Panginoon, si Joseph, na asawa ni Mary, dalhin mo muna sa Egypt, si Jesus Christ, yung anak ko. May naalala ba kayong kwento? Na may nagpunta sa Egypt? Meron? Mamaya, maalala niyo mamaya. Ayan, sumunod ka agad si Joseph. Importante sa buhay yung pagsunod. Lalo na't utos ng Diyos yun. Umangon nga si Jose at nang gabi rin ngayon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Hindi niya sinabing, pwede po bang bukas na kasi gabi na eh. Hindi siya nagdahilan. Kaya, ay, ang ganda ng message ngayon, no? Konti lang tayo, pwedeng next year na lang tayo mag-start, di ba? Pag marami na. Kahit ako, dinahilan ko kay pastor yun eh. Pastor, kung mag-youth service kami, 15 pa lang kami or 20, napakakonti po namin. Parang, praise and worship team, pag kumakanta kayo na konti lang yan, anong feeling? Hindi pa pag marami, mas ganado ka? Parang mas feel mo, masarap mag-worship na marami. Pero, si Joseph, hindi na siya nagdahilan. Wala siyang dahilan kahit ano, kahit gabi pa. Kaya tayo, hindi tayo pwede magdahilan. Kahit konti lang tayo, itutuloy natin ang youth worship. Bakit? May plano si Lord sa ating lahat. Dapat nating tuparin yun. 15. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Siyempre, habang buhay si Herodes, may death threat si Jesus Christ na baby. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ang aking anak mula sa Ehipto. So even Jesus Christ, nung baby siya, o siyempre, biologically, naging tao siya, dinala siya sa Ehipto. May kwento dito. Wala ka ba talaga naaalala na nagpunta rin sa Egypt? Sa lumang tipan? Wala? Sino? Yung mga nagpunta sa Egypt? Sino? Mga apo ni Abraham. Di ba yung mga anak-anakan niya? Ba't sila pumunta ng Egypt? Di ba nagkaroon ng taggutom nun? Nagkataon, sa Egypt, hindi taggutom. Sa Israel, sa Canaan, taggutom. So nagpunta muna sila doon. Nagkataon si Joseph din, galit yung mga kapatid niya sa kanya. Siya yung naging hari. Ay kanang kamay nung second to hari. Hanggang dahil maganda sa Egypt, napunta lahat ng buong Israel doon. Pero ito yung problema. Nasiyahan sila sa Egypt. Ano yung promise ni Lord? Yung Egypt ba o yung Canaan? So minsan, dahil nakakasanayan mo yung isang bagay, nakakalimutan mo yung plano ni Lord talaga sa'yo. Ang kaibahan ni Jesus Christ, ito. Although baby siya dyan, hindi niya will yon. Si Joseph kasi yung kausap ng Panginoon, alam natin na kahit si Lord pwede siya mag-decide. Ano yung pinagkaiba niya? Sinabi sa kanya ng anghel,
Nagpunta man sina Joseph at si Jesus Christ, si Mary sa Egypt, nagstay ba sila doon? Hindi sila nagstay. Sabi, bumangon ka, pinapauwi na ng Diyos, saan? Back to Israel. Joseph. Kaya't bumangon nga si Jose at inuwi sa Israel ang kanyang mag-ina. Bumalik sila sa promised land. Hindi sila nag-enjoy sa Egypt. O kayo, dito ka na lumaki sa isang lugar na ito. Sasabihin ng tatay mo, lipat tayo sa ibang lugar. Gusto mo? Hindi ganun kadali yun. May mga friends ka na. Kahit si Joseph, pwede siyang magdahilan ng ganun. And yung mga scholars, sinasabi nila, mga 1.5 years, 1 year sila sa Egypt. 1 to 2 years, ganun. Mahaba ng panahon yun para maisip ni Joseph na parang okay na kami sa Egypt. What if bumalik ako doon sa Israel, tapos yung anak ni Herodes ang nagahari, hindi ba papatayin ulit si Jesus? Dahil alam nila? Hindi ba pwede maisip ni Joseph yan? So in short, pwedeng doon na manirahan sa Egypt si Joseph kasi nakasanayan na. Ligtas sila doon. Komportable sila doon. Pero, ligtas kaya tayo kung hindi bumalik si Jesus Christ sa Israel. Baka doon siya sa Egypt namatay, ano? May nagpadala sa nakasanayan. Sino? Yung mga Israelita. Genesis 15-13, sinabi ng Panginoon, 400 years maaalipin yung mga Israelita sa Ehipto. Nangyari yan sa buko ng Exodus. Kinento yan. Ang sabi, 430 years sila doon. Pasok pa sa 400 years? Pasok. 400 years silang naalipin. Anong nawala sa kanila dahil nagpapadala sila sa kasanayan? Anong nawala? Alam mo yung katabi mo, gusto mo ba yon? Paano ko nasabing nakasanayan ng mga Israelita ang Ehipto? Ito. Di ba yung Israel tinulungan ng Panginoon na makalabas sa Egypt dahil naalipin sila ng 400 years? Di ba? Tinulungan sila ng Diyos na makalabas. Pagkalabas at pakalabas nila, may nangyaring hirap kaagad. Imagine, kakalaya mo pa lang. No? Kakalaya mo pa lang sa pagkaalipin, may problema. Ayan. Naglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula lang sila lumabas sa Ehipto. So, halos sa 2 buwan pa lang, 2 buwan, no? Sila lumabas sa Ehipto. Dumating sila sa ilang langsin. Nasa disyerto sila. Sa pagitan ng Ilim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo. Ba't sila nagre-reklamo? Ibig sabihin, kakalabas pa lang mula sa pagkaalipin, free na sila. Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Anong nakasanayan ng mga Israelita sa Ehipto? Lagi daw silang may pagkain na karne at tinapay. Parang lumalabas, mas gusto nilang Ehipto kaysa yung maglakbay patungo sa pabalik saan? Sa Israel. Tinutulungan na sila ng Diyos na mabalik doon sa lupang pangako. Ngayon nagka-problema lang, nagutom lang sila, gusto nilang bumalik saan? Sa dati. So kung saan sila mas komportable. At dahil ito yung sinasabi ko, bakit komportable sila sa Ehipto. Ba't ko nasabi? Ayan. Ano sabi? Mabuti pa ay dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Mas gusto na sa Egypt. Ang Egypt ba yung promised land? Hindi, nakalimutan nila.
Dahil nasanay sila sa Egypt, nakalimutan nila yung lupang pangako. Pakita nyo yung katabi, may nakakalimutan ka ba? Ay, kailangan ko mag-English ngayon? Ayoko. Minsan sa buhay, kapag naging komportable ka na, nakakalimutan mo yung pinanggalingan mo na yun talaga ang dapat mong ini-enjoy. Anong nawala sa kanila? Kalayaan. Dahil yung nakasanayan nila ang pinili nila. Ano-anong mga bagay na iyong nakasanayan ang nagdudulot sa iyo ng kawalan? Nasanay ka na ba na walang paglilingkod sa Diyos? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bless. Pangit din. Baka di meron dito nasanay na walang paglilingkod sa Diyos. Baka nasanay ka na hindi na nagsisimba. Dahil mas komportable yung hindi nagsisimba, dahil meron kang isang bagay na mas dapat unahin. Mas komportable ka nang unahin yung ibang bagay kesa yung pagsisimba. Baka nasanay ka na rin hindi mag-Bible study dahil sobrang busy ka. Baka nasanay ka na rin hindi magbasa ng Biblia. Wala ka na rin pagbabasa. Komportable ka na ang dami-dami mong ginagawa sa buong araw. And then, wala ka ng time sa Bible study. Ay, sa Bible reading. You no longer pray. Oh, English yun, ha? Perhaps you were used to not praying anymore. Galing ka na. Pagkita ng katabi, nagpa-pray ka pa ba? Nagbabasa ka pa ba? Baka nasanay na kayo na hindi magbasa ng Biblia. Music team, nagpa-practice ka pa ba tuwing Sabado? Maybe you were so busy every Saturday and you were used to not attending the practices because you were so comfortable not attending practices. Mas naging komportable ka lang hindi mag-practice dahil madami kang ginagawa. Mas komportable ka nang ginagawa yung dapat mong ginagawa na gusto mong ginagawa. Tithes and offering. Baka nasanay ka na tuwing Sunday or youth service. Mamaya may offering box na tayo. May sarili na tayong today, we start our youth service and we now have our own offering time. Kaya lahat ng youth dito, sa youth service na kayo magta-tithes and offering. Hindi na sa adult. Baka nasanay ka na wala kang binibigay tuwing Sunday. Samantalang may tinatanggap ka naman. Nung Pasko, nakamagkano kayo dyan? May naka 500 dyan, naka 1,000. 100. Tithes, 10% ng kung anong natanggap mo. Pag isabi sa katabi, baka nasanay ka na. Sobra ka ng komportable na ginagawa itong mga bagay nito. Ano pa bagay ang nakasanayan? Trash talk. Nasanay ka ng bulihin yung isang tao. Nasanay ka na sa pambabwisit. Nasanay ka ng magmura. Naging sobrang komportable ka na nagulat ka lang, ay,
P-U-T-A-N-G-I-N-A. No? Maraming young people. A lot of young people today, they use bad words. Koreans, you know the dirty finger? This one? Middle finger, you know this? You know it? Pag nagalit, when you are angry, many people, they use, sorry for this, example only. Just an example. Just an example. When you are angry, sometimes you were used to do this. But, baka sobra na tayong nasanay. No? Akala natin okay lang dahil nasanay na tayo. Komportable na tayo. Pero Kristiyano ba yung ganon? Kristiyano ba sa gawa yung ganon? Nagalit ka lang, F you! No? Kapag natalo sa game, ang BO mo naman. No? Trash talk. Pag sabi sa katabi, tigilan mo na yan. Minsan nakasanayan, pero anong nawawala sa'yo? Nawawala yung self-control mo. Yung disiplina. Alam mo, pwede ka mawalan ng kaibigan dahil sa mga maling salita. Masakit na salita, pwede ka mawalan ng kaibigan. Pagka late, nasanay ka ng malate. Anong nawawala sa'yo pag late? Yung chance mo na makabawi sa school kapag lagi kang late, nawawala yan. No? Lagi kang nalilate sa practice. Anong nawawala? Nawawala ng gana sa'yo yung mga kasama mo. No? Lagi kang late sa worship service. Anong nawawala? Nawawala ng gana si Lord na pagpalain ka. Kasi lagi kang late. Late na din yung blessing sa'yo dahil late ka lagi. Nasanay ka na mangupit. Anong nawawala? Pag nasanay ka mangupit, anong nawawala sa'yo? Nawawalan ng tiwala sa'yo yung mga taong nasa paligid mo. Imbis nakakaibiganin ka nila, alam nilang nangungupit ka, lalayuan ka nila. No? Ang sa bahay, yung mapangupit, nilalayuan ng magulang. Kapag naghingi, hindi nabibigyan. Nangungupit eh. Di ba? Nasanay na magpalusot. Ba't ka late? Ma'am, traffic po kasi. Mantalang hindi naman nag-jeep. Nagka-tricycle o naglalakad lang pala. Ba't late ang assignment mo? Ma'am, nilagnat po kasi ako. Eh, hindi naman pala nilagnat. Baka nag-grind lang ng game. Nagpuyat lang sa games. Or namasyal lang. Nasanay na magpalusot. Bakit ka absent nung Sunday? Kuya Long, may project po kami sa school. Minsan, valid naman yon. Pero pwede naman tapusin yun hanggang Sabado eh. Baka minsan nasanay na tayo magpalusot dahil pinagbibigyan naman, iniintindi naman ako. Pag sabi sa katabi, huwag kang magpapakasanay dyan. Nasanay na magpalusot, magsinungaling, no? Nasanay ng magsekreto, magdahilan. Huwag tayong magsasanay dyan. Nasanay ng may pera. Pag nawala ng pera, may anxiety, walang gana. No? Nawawala ng gana pag walang pera. Nawawala ng mood. Bad mood kapag walang pera.
Good mood kapag meron pera. Nakasanay ng entertainment at laro. Nakasanay mo manood ng mga reels, manood ng mga video, manood ng mga vlog, maglaro ng games, pero nagpupuyat ka na. Anong nawawala sa'yo? Nawawalan ka ng time, magpahinga. Mga bagay na sobra. Nasanay na may karelasyon. May boyfriend, may girlfriend. Pag nasanay kang may boyfriend at girlfriend, kapag binrake ka, mga 1 week or 1 month lang, meron ka na naman. Dahil nakasanayan mo na. Pag nasanay ka na may karelasyon, baka hindi mo na kayanin kapag wala na. Kaya young people, anong suggestion ko? Kailan kayo maghahanap ng girlfriend at boyfriend? Kapag matured na kayo. To handle relationship. Okay na muna sa crush-crush. Wag na muna kami girlfriend, boyfriend. Wala magpapaligaw. Pag sabi sa katabi, wag ka muna magpapaligaw. At kung lalaki yan, sabihan mo, wag ka munang manliligaw. May kilala ako nun, sa music team sila. Nag-aaway sila tuwing Sabado. Yung lalaki, gitarista, yung babae, sumasama lang sa practice. Wala siya, hindi siya kasama. Pag nag-aaway sila ng Saturday, ano nangyari? Hindi nagkikitara kinabukasan yung lalaki. Kasi nag-aaway sila eh. Wala siyang gana. Sa akala mo bilang estudyante, hindi nakasira ng pag-aaral yung boyfriend girlfriend. Subukan nyo. Kung hindi masisira ang inyong pag-aaral kapag kayo nag-away. Yung mga meron na dito, sana nahanap nyo yung God's will. Sana, I pray. Pero yung wala pa, I suggest, huwag kayong maghanap. Kasi sa bata nyong yan, may hirapan kayong mag-handle ng relationship. Nasanay ka ng may honor. Nung nawala yung with honor mo, anong nangyari sa'yo? Na-stress ka? Isipin mo, ano sasabihin sa akin ng nanay, tatay ko? Ano sasabihin sa akin ng mga classmate ko? Nawawalan ka ng yung identity mo, yung self-satisfaction mo. Hindi ka na satisfied. Kaya wag sobra, no? Wag sobrang nasasanay sa with honor, with highest honors. Okay lang, kahit wala yan. Importante yung mataas grade mo or wag naman yung pasang-awa lang. Importante, mataas ang grade. Binibigay mo yung best mo. Label. Pag bago yung sapatos mo, di ba, ang daming nainggit sa'yo? Bago damit nito, Ay, ano yan Di ba ang ganda ng tingin? Ang sarap sa pakiramdam na tinitignan tayo. O what if luma na yung damit mo? Nasanay ka na laging bago yung damit mo, nung naging luma na hindi ka na pinapansin. O paano? Hindi rin maganda yung nakasanayan na iba. Center of attention, no? Pag hindi ka na pinapansin, anong mangyari sa'yo? Nakasanayan na. No? Huwag ka masasanay na wala kang paglilingkod sa Diyos sa iyong buhay. Alam nyo, sa bata nyong yan ang pinaka-the best. Ito ang pinaka-the best nyong desisyon. Yung magsimba, kumilala sa Panginoon, maglingkod sa Kanya. Young people, sa bata nyong yan, you are so blessed. Kasi sa edad nyong yan, kilala nyo na ang Panginoon. That's the best. Sana wag na kayong masanay na hindi nagsisimba, hindi nagba-Bible study, hindi nagpa-practice, hindi nagpa-pray, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos.
Kapag nawala yung mga yan, wala ka na ring relasyon sa Diyos. Huwag ka masasanay na hindi naghihintay. Nagmamadali lagi, gusto ko agad magka-girlfriend or boyfriend. No? Sinong gusto magka-girlfriend dito? Nagmamadali, no? Sinong gusto magka-boyfriend dito? Wala nga amin, siyempre. Siyempre, young people, alam ko yan, very curious. Ano kayang feeling? Nakakaingit naman sila. May ka-holding hands. May kasabay maglakad, may kasabay kumain. May ka-video call, may ka-TikTok, may ka-partner sa TikTok sa sayaw. Kaya ang dami young people nagmamadali, hindi marunong maghintay. Hanggang kailan kayo dapat maghintay? Hanggang matured na kayo. Doon dapat talaga yun yung paghihintay nyo. Gusto lagi makabili ng gamit. Marami kapag hindi makabili ng gamit, gustong makuha ka agad, anong ginagawa? Nagnanakaw, mangungupit, ano ba? Manggugulang, mga arbor, no? Ay, gusto ko yung ballpen mo. Pwede bang sa akin na lang yan? Gusto ko yung damit ni ate. Suotin ko nga ngayon to. No? Gusto ko yung damit ni kuya. Suotin ko kaya to. Magkapera. Ayan. Huwag kang masasanay sa mga madadaling bagay. Dapat lahat pinagpapaguran. Kapag hindi pinagpaguran, hindi maganda. Okay? Saan kaya kayo nasanay? Sana wala kayong nasanayan sa mga ito. Ang daming nawawala sa inyo pag nakasanayan nyo itong mga to. Kaya ng mga Israelita, nakasanayan yung Ehipto. Hindi naman Egypt yung promised land. Anong promised land? Kanaan. Israel. Kaso nasanay sila nung nasa Egypt sila kasi may karne, masarap daw ang pagkain. Dahil nasanay sila doon, komportable sila, hindi nila naisip bumalik sa promised land. Ano nangyari? Naalipin tuloy sila. Ikaw, maalipin ka rin kapag nakasanayan mo. Kapag naging komportable ka na. Lesson. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na iyong nakasanayan ay magdudulot sa iyo ng kawalan. Anong dapat nating sanayin ngayon? Ang dapat nating sanayin, magsimba tuwing linggo, mag-Bible study. Yung mga nawalan ng prayer time dyan, mag-pray na kayo ulit. Yung mga hindi na nagbabasa ng quiet time, nawawalan tayo ng relasyon sa Diyos. Kailangan mag-quiet time ka na ulit. Let's pray together. Panginoon, salamat sa tanghali pong ito. Lord, please bless these young people. Silang lahat ay nais maglingkod sa iyo. Silang lahat ay nais makinig ng iyong salita. Nais nila, Lord, yung mga nakasanayan nilang hindi maganda, nais po nila na ang lahat ng iyon ay hindi magresulta ng kawalan sa kanila. Lord, tunay na marami kaming nakasanayan sa buhay. Mga maling kasanayan. Marami dito nasanay ng mali, Panginoon. Nasanay na magsinungaling. Baka